Labadi ko nga ngayon at medyo marami-rami nga itong lalabhan ko. Pinakamarami sa mga labahan ko ngayon ay yung mga puti. Nung Wednesday Thursday kasi hindi na ako nagkusot ng mga hinubad ng mga bata na ginamit nila sa school. Binabad ko lang sa tina magdamag dahil nga kinabukasan naman Friday maglalaba ako kaya sinabay ko na nga sa iba pang mga labahan kong puti. Tapos itong mga decolor naman ng mga labahan ng mga bata, kakaunti nga lang pagka may pasok nga sila sa school dahil nga madalas nilang sinusuot ay yung mga puti lang. Isang beses lang din sa isang linggo kung maglaba ako ng mga decolor na damit ng mga bata. Sinasabay ko na sa mga labahan namin ng asawa ko. Akala ko nga ngayon sobrang dami ng labahan kong mga dekulay na damit ng mga bata. Pero kakaunti nga lang siya at yung pinakamarami talaga ay yung mga puti. Kadalasan pagka naglalaba ako, yung mga dekulay na damit ng mga bata umaapaw nga dito sa basket. Pero ngayon ikakaunti nga lang at hindi pa napuno. Kaya pala ganyan yung kulay ng tubig dito sa washing dahil nga yung pinagbabarang ko dun sa mga puti, nilagay ko nga dyan at napakaraming ang tina. Nangihinayang kasi ako yung tapon at napakarami nga nung powder na nilagay ko. Kaya nilagay ko na nga lang dyan pagkatapos nung sinalang ko naman yung mga decolor na damit ng mga bata, hindi ko na nga drainain yung tubig. Tapos dito naman sa mga damit namin ni Isli, dinagdagan ko lang yung tubig dahil kakaunti na nga lang yung natira. Bago ako mag-umpisa maglaba ito at magluluto na nga muna ako ng ulam namin. Gusto ko kasi pagka naglalaba nga ako, tuloy-tuloy na yung ginagawa ko. Pagka nakapag-umpisa na nga ako magbanlaw dyan, ay ako na nga ng patayo-tayo pa at kung ano-ano pa yung ginagawa. Kaya habang nakasalang pa nga yung mga puting labahan ko, ito at inumpisahan ko na nga magluto nitong ulamin namin para sa tanghalian. Isday lang yan at ipapaksiw ko. Nilagyan ko lang yan ng sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos naglagay ako ng seasoning ng patis at asin. Napakabilis ko lang maubos yung pamintang ginagamit ko dito sa kusina. Kaya kumuha na nga lang ako dito sa tindahan ng 2 balot. Hindi na pala sariwa itong isdang nabili ni Isdi. Kaya nilagyan ko yan ng maraming suka. Hindi na nga lang nakuhanan ng video. Gusto nga pala ni Isdi sa paksiw nilalagyan ng mantika. Kaya lang ngayon hindi ko na yan nilagyan. Bumili nga rin pala siya nitong mga nakaslice na talong. Gusto niya yan ipasapaw dun sa lulutuin kong paksiw. Kaya lang hindi ko nga yan nilagay sa paksiw. Dahil nga nung nakaraan nagluto ako nito, hindi ko nga pinakuluan yun at ganito nga lang pagkatapos siniwa-hiwa ko sa maninipis. Sinubukan ko nga lang magluto ng ganun kung okay din yung lasa at yung masarap at nagustuhan ko nga yung lasa pati na nga rin yung mga bata ay nagustuhan niya nila. Kaya ngayon naisipan ko nga ulit na magluto ng ganun kaya hindi ko na to pinaibabaw dun sa paksiw. Yung nakaslice na talong na pala yung binili ni Isdi, mas mura kasi to kumpara nga dun sa per kilo. 25 pesos yung bili niya dito pagkatapos medyo marami-raming slice na nga rin yung nakuha niya. Nung last time pala na nagluto ako, hindi ko na nga pinakuluan yung talong pagkatapos hiniwa-hiwa ko lang ng maninipis kasama yung balat. Kaya lang nung naluto ay parang matigas nga yung balat. Kaya ang ginawa ko ngayon ay binalatan ko na nga muna bago ko i-slice sa maninipis. At dahil nga direktang ilalagay ko na dito yung mga pampalasa pati na nga rin yung itlog, medyo ninipisan ko na nga yung pagkakahiwa ko dyan. Gustuhan ko na nga rin yung gantong pagkakaluto sa talong. Kahit na medyo matrabaho siya, ay mabilis lang din naman maluto pagkatapos ay nakakatipid pa nga ako sa gas. Dahil nga yung gantong pagkakaluto ko sa talong, pagkatapos nga matimplahan ay diretso prito na nga. Kumpara dun sa pinapakuluan pa, medyo aksayado nga din sa gas. Pagkatapos ko pala mahiwa-hiwa sa maninipis itong talong, tinimplahan ko na nga rin ng paminta pagkatapos naglagay ako ng 2 pirasong itlog at naglagay ako ng seasoning powder. Naglagay na nga rin ako ng kaunting patis pagkatapos naglagay ako ng asin. At dito naman sa kawali mainit na yung mantika. Hininaan ko lang yung apoy pagkatapos siya ako naman niya nilagay itong talong. At dahil nga hindi ko naman inihaw o nilagay itong talong, hilaw siya at direktang prinito kaya hininaan ko nga lang yung apoy para maluto siya ng maayos. Yung 2 chikiting ko nga pala si Chuchay pati na nga rin si Bonso, ayaw nila ng lasa ng sibuyas kaya hindi ko na nga rin yan nilagyan. Sa kamatis naman, ginto yung kamatis ngayon kaya hindi na nga ako naglagay. Dahil nga maninipis lang yung pagkakahiwa ko sa talong, mabilis nga lang siya maluto kahit nasa mahinang apoy lang. Kaluto naman nung tortang talong, naghahain na nga ako para makakain na nga rin kami at maglalaba pa nga ako. Kaya lang habang naghahain naman ako dyan, naisipan ko nga na masarap nga iprito itong paksiw. Ang tanghali nga pala yung pasok ni Isdi kaya nauna na nga siya kumain at parang 5 piraso na nga lang itong tinira niya dito sa paksiw. Sabay pala sila ni Chuchay kumain ng tanghalian bago nga pumasok si Chuchay sa school kaya kami na nga lang ng panganay ko at ni Bonso yung kakain niya yun. Pagkaluto naman itong 3 pirasong paksiw na prinito ko, nagtimpla lang ako dito ng kape. Pagkaganto kasi yung ulam ko, parehas ko pang paborito kaya masarap talaga magkamay pagkatapos may partner pa na kape. 5 piraso na nga lang yung tinira ni Isdi dun sa niluto kong paksiw. Pagkatapos prinito ko pa nga yung 3 kaya puro luya na nga lang yung natira. Ito naman yung niluto kong talong. Yung gusto kong sausawan dito ay suka na may maraming sili. Itong 3 pirasong isda naman na prinito ko, tig-isa kami niya ng panganay ko at ni Bonso. At ito na ang ulam namin para sa tanghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. May mga ginawa pa pala ako kaya hindi ko nga kaagad na banlawan itong mga puti. Nakapagbanlaw na nga ako dyan ng mga alas 6 na ng gabi. Nung Friday pa nga pala itong video ko at ngayon ko nga lang siya na-edit. Pagkatapos ko nga masundo si Chuchay sa school, bandang mga alas 6 na yung labas nila. Pagkarating naman dito sa bahay, tsaka ko lang pinagtatanggal itong puting labahan ko. Medyo marami-rami nga itong mga puting labahan ko ngayon dahil yung mga hinubad ng mga estudyante ko nung Miyerkules at nung Huwebes ay hindi ko nga nakusutang kaagad. Binabad ko nga lang sa tina at powder pagkatapos kinabukasan naman Friday, tsaka ko na nga pinagsabay-sabay yung mga labahan kong mga puti. Itong mga dikulay naman ng mga labahan ng mga bata, minsan napakarami nga nito pero ngayon kakaunti nga lang yung nilabhan ko. Gabi na nga ako nakapag-umpisa maglaba kaya anong oras na nga rin ako nakatapos nito. Pagkatapos ko makuha yung mga dikulay na
niya damit ng mga bata. Sinalang ko naman niya itong mga damit namin ni Isdi. Pagdating naman ng hapunan, yung mga bata na nga lang yung pinakain ko dahil hindi pa nga ako tapos maglaba. May kakaunting natira pa nga doon sa tortang talong na niluto ko nung tanghali. Pagkatapos, nagbukas na nga lang ako ng isang dilatang tuna at yun na yung pinaulam ko sa mga bata. Anong oras na nga rin ako nakatapos magsampay at nagluto na nga lang ako nitong kanton at ito na nga yung naging hapunan. Nung tanghali pala, pagkatid ko kay Chochay sa school, nung pauwi na nga ako, may nakita nga ako nagtitinda nitong bibingka. Bumili ako ng isang piraso at hindi ko naman nakain kaagad yan, kaya ito na nga yung pinartner ko dito sa kanton. Ito, pagkatapos nga ng nakakapagod na paglalaba, ito na yung naging hapunan ko. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Bago pa nga ako makakain yan, nagsara na nga muna ako ng tindahan. Kaya medyo nakakapagod talaga yung buong maghapon ko. At yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!